Whatever you are, be a good one. John D. Rockefeller Jr. May itatanong ako sa'yo, naranasan mo na bang maramdaman na parang kulang ka dahil pakiramdam mo hindi ka malaki, hindi sapat ang tagumpay mo, hindi ka sikat, hindi ka mayaman, hindi ka ganon ka-importante, parang ang liit lang ng role mo sa mundo, tumingin ka sa paligid mo, tapos makikita mo ang ibang tao, ang laki ng ginagawa, ang daming naaabot, ang daming followers, ang daming napapatunayan, at tahimik mong tinatanong ang sarili mo, saan ako lulugar? At doon papasok ang simpleng linyang ito na parang pabulong lang, whatever you are, be a good one. Hindi sinabi na maging pinakamagaling ka, hindi sinabi na maging pinakamayaman ka, hindi sinabi na maging pinakakilala ka. Ang sabi lang, maging mabuti ka. At may kakaibang kapayapaan sa mensaheng iyon kasi inililipat nito ang focus mo mula sa estado papunta sa ugali. Hindi mo kailangang maging lahat. Kailangan mo lang maging isang bagay at gawin mo ito ng maayos. Kung ikaw ay estudyante, maging mabuting estudyante. Hindi kailangang ikaw ang top 1, pero ikaw yung tunay na natututo, yung nagsisikap, yung lumalago. Kung ikaw ay magulang, maging mabuting magulang. Hindi perpekto, hindi flawless, pero present, mapagmahal, matiyaga kahit mahirap minsan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging mabuting manggagawa. Hindi lang yung pumapasok at sumasahod, kundi yung may integridad sa ginagawa. Kung ikaw ay kaibigan, maging mabuting kaibigan. Yung kahit hindi kayo laging magkasama, pero kapag kailangan ka, nandyan ka. Dahil ito ang totoo, hindi lang magagaling na tao ang kailangan ng mundo, kailangan nito ng mabubuting tao. At minsan, minamaliit natin ang kapangyarihan ng pagiging mabuti. Isang mabuting salita, kayang magligtas ng araw ng isang tao. Isang mabuting desisyon, kayang magbago ng buhay. Isang mabuting ugali, kayang bumuo ng magandang kinabukasan. Hindi mo kailangang maging sikat para magkaroon ng epekto. Isipin mo ito, hindi lahat ng bayani ay nasa entablado. May mga bayani sa tahimik na lugar, sa mga silid-aralan, sa maliliit na opisina, sa loob ng bahay, sa mga usapang walang ibang nakakarinig, gumagawa ng simpleng bagay, pero ginagawa ng tama. At baka ito ang hamon sa atin ngayon, hindi habulin ang pagkilala, kundi linangin ang kahusayan sa kung sino tayo. Kasi ang pagiging mabuti ay hindi maliit na bagay. Sa totoo lang, bihira ito. Madaling maging maingay, madaling magpanggap, madaling magpasikat sandali. Pero ang maging consistent na mabuti sa ugali, sa desisyon, sa prinsipyo, iyon ang mahirap. Kailangan ng lakas, kailangan ng disiplina, kailangan ng intensyon. At ito pa, whatever you are. Ibig sabihin, tanggap mo kung nasaan ka ngayon. Hindi mo kailangang hintayin na maging successful ka bago ka maging mabuti. Hindi mo kailangan ng titulo bago ka maging mahalaga. Kung nasaan ka ngayon, pwede ka nang pumili na maging mabuti. Pwede kang maging mabuting tagapakinig, mabuting mag-aaral, mabuting ehemplo, kahit sa maliliit na paraan. At huwag mong maliitin ang maliliit na simula. Dahil ang maliliit na bagay, kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy, nagiging malalaking bagay sa paglipas ng panahon. Ang mabuting ugali, nagiging matibay na karakter. Ang mabuting mindset, nagiging makapangyarihang buhay. Ang mabuting intensyon, nagiging makabuluhang pamana. Alam mo, minsan masyado tayong abala sa pagiging ibang tao, nakakalimutan nating maging buo kung sino na tayo. Naghahambing tayo, nag-aalinlangan tayo, nagmamadali tayo. Pero pinapabagal tayo ng mensaheng ito. Pinapaalala nito na hindi mo kailangang baguhin agad ang pagkatao mo. Kailangan mo lang pagbutihin ang kalidad ng kung sino ka. Kung ano ka man ngayon, pagbutihin mo. Kung nalilito ka pa sa buhay, maging mabuting mag-aaral. Kung nahihirapan ka, maging matatag na lumalaban. Kung nagpapagaling ka, maging mapagpasensya sa sarili mo. Dahil ang pagiging mabuti ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pagiging intentional. Ito ay pagpili ng tama kahit walang nakakakita. Ito ay paggawa ng tama kahit mahirap. Ito ay pagpapakita ng kabutihan kahit pagod ka na. At aminin natin, hindi ito madali. May mga araw na gusto mo nang sumuko. May mga araw na pakiramdam mo walang nakakapansin. May mga araw na parang walang saysay ang effort mo, pero may saysay.
Dahil sa bawat pagkakataon na pinipili mong maging mabuti, hinuhubog mo ang uri ng taong magiging ka. At sa huli, mas mahalaga kung sino ka kaysa sa kung ano ang naabot mo. Ang tagumpay, nawawala. Ang kasikatan kumukupas, pero ang karakter, nananatili. Kaya sa halip na itanong mo, paano ako magiging pinakamahusay sa mundo? Subukan mong itanong, paano ako magiging mas mabuti kaysa kahapon? Mas mabuting tagapakinig, mas mabuting partner, mas mabuting bersyon ng sarili. At dahan-dahan, tahimik, lalago ka. Walang pressure, walang comparison. Progress lang. Kaya ngayon, kung ano ka man, nasan ka man, maging mabuti ka. Hindi para sa palakpakan, hindi para sa recognition, kundi dahil iyon ang pinipili mong maging. At balang araw, paglingon mo, maaring hindi ikaw ang pinakamaingay sa silid, pero isa ka sa pinakatotoo. At minsan, iyon ang tunay na nagdudulot ng pagbabago.